Hindi kumbinsido ang isang grupo ng mga abogado na malaki ang magiging ambag ng bagong Super Committee for Human Rights Coordination ng pamahalaan. Ayon sa NUPL, may mga mekanismo na para mapanagot ang human rights violators na siyang dapat pagtuunan ng pansin ng gobyerno. Narito ang ating balitang A to Z. What we need is not a super body. It's not a coordinating mechanism. Napakadaling gawin yan, no? Pakitang tao lang. Ganyan inilarawan ng National Union of People's Lawyers o NUPL ang Special Committee on Human Rights Coordination na pinabubuo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon sa Malacanang, bubuuin ng super body sa bisa ng Administrative Order No. 22 para ipagtanggol ang karapatang pantao sa bansa. Pamumunuan ito ng Executive Secretary at Justice Secretary bilang co-chairpersons. Mga miyembro ang mga kalihim ng Foreign Affairs at Interior and Local Government. We think that this initiative on the part of the Bongbong Marcos administration is only meant to window dress or deodorize the human rights record of his administration. Punto ng NUPL, kakaunti lamang ang mga napanagot na human rights violators sa kabila ng mga nagdaang mekanismo ng pamahalaan tulad ng AO35 na inatasang mag-imbestiga sa political killings kabilang ang pagpaslang sa mga mamamahayag. As far as I know, since it was created, it has only taken up 385 cases with only 8 convictions so far. Very sad, no, that this government is claiming to be making real changes under this coordination mechanism or whatever ang tawag sa kanya, committee, ganyan. But doon sa talagang tunay, no, na at konkretong hakbang para magkaroon ng hustisya yung mga biktima, wala tayong nakikita. Kapansin-pansin na hindi kabilang ang mismong Commission on Human Rights sa naturang super body ng Pangulo. Pero paliwanag ng CHR, natural lamang ito dahil ang CHR ay isang constitutional body na hiwalay sa ehekutibo. Gayunpaman, maaari silang ipatawag ng Super Committee bilang miyembro o observer. Hindi naman ito ahensya, isa lang siyang committee, coordinating committee. Wala akong conflict sa Commission on Human Rights yan sapagkat ang primary obligation to address human rights issues for the protection and prevention of human rights violation. Sa huli, para sa NUPL, ang mas kailangan ay baguhin ang mga polisiyang nagbibigay daan sa mga paglabag sa mga karapatang pantao. Kasama sa kanilang suhestyon ang pagbuwag sa National Task Force to End Local Communist Armed Conflict dahil sa banta sa buhay bunsod ng red tagging. Dapat din anilang tiyakin ang partisipasyon ng United Nations at iba pang kinatawan sa issue ng human rights.